Ito ang nilalaman ng sulat. Sa mga kaibigan kong sina Cheche, Grace, Luis at Danica. Patawarin niyo ako. Hindi ko gusto ang ginawa ko o ang gagawin ko pa lang. Pero nasa panganib ang buhay ni Inay, kaya ako nagawa ang lahat ng ito. Ihingi niyo ako ng patawad kay Rosaline at sa pamilya niya. Ang utak ng lahat ng kaguluhan sa Lagos del Sol ay walang iba kundi si Katrina. At hawak niya ang mga magulang ko, kaya wala akong magawa kundi sumunod sa mga utos niya. Patawarin niyo ako. Hindi ako masamang tao, pero wala akong magawa. Patawad, Ira. Sa mga nakakilala sa mga pangalang nabanggit ni Ira sa kanyang sulat, tinatawagan po na magpunta kayo sa Holy Angel Medical Center para i-identify kung inyong nakikilala ang labi ng babaeng sagasaan. Lagos del Sol! Ahil! Indakan Sayawan! Sing tigas ng yakal, ang putong at nara ang mga kaaway. May tutumba kaya ang punong may puso. Sa pelikula ko mana, tapos lumalag ka dun sa isip. Huwag natin siya sundan. Tapusin naman natin to. Hindi niya ko pagtingin sa alin na nakapaan, dalawa na nililin. Sinubukan si lalaki, natingin siya. Yun lang ang pagkakataon na magkasama tayo. Galingan na natin. Okay girls, let's do this. Sa lakas na simbahan na agisay ng tapos sa barangay na bulabog, puot ng ibabaw. Wala nang pakundangan sa lakas ng simbahan, dalawa yung tutos. Galing ibig sa lakas ng simbahan na agisay ng tapos sa barangay na bulabog, puot ng ibabaw. Wala nang pakundangan sa lakas ng saging lang! Nakausap niyo si Rosaline? Nasaan daw po siya? Hindi ko alam, pero tumawag si Rosaline at sabi niya na sa mabuting kalagayan naman siya. Kasama niya si Coco. Bakit niyo naman hinayaan mapunta si Rosaline kay Coco? Walang karapatan yung Cocong yun na itago si Rosaline. Huminahon ka, Marco. Nagmamagandang loob lang naman si Coco. Pero Lola Ida, hindi natin alam kung nasan sila. Papi, wait lang ha. Galit ever ka ba kay Coco dahil itinago niya si Rosaline? Which is maganda naman ang dahilan. Dahil para sa safety ng cousin Sesko. O baka naman, may eye-jelling ka lang kasi hindi mo na nakikita si Rosaline. Oo nga, alam mo, Prince Charming, admit mo na lang talaga na
Nagsisilos ka doon! O, jili-jili ka, di ba? Jiling-jiling, Prince Charming, wala si Snow White. Ano? Patay na si Ira? Bakit? Kailan mo nalaman? Napanood ko sa TV kagabi na aksidente siya. Ang bilis naman ng karma. Binayaran niya kagad yung ginawa niyang pagtangka sa buhay mo. Ay, nako. Ang hirap mang sabihin, pero inani niya yung bunga ng kasama niya. Pero hindi naman niya ginusto. Ginipit siya nung Katrinang yun. Walang nga talaga ng Katrinang yun. Kung bumalik na tayo sa Laguna. Rosaline, hindi pa pwede. Delikado pa. Pero hindi ako matatahimik habang kampante ang buhay ko dito. Buhay naman ng iba ang maaaring mapahamak. Gusto kong tumulong sa paghahanap kay Katrinang yun. Tapos anong gagawin mo? Pag nakita mo siya, papatayin mo? Rosaline, naiintindihan kita. Pero mas mabuti pa sigurong ipagpasa Diyos mo lang yung mga bagay na yan. Shine, nakausap mo na ba si Aifa? Oo. Anong napag-usapan niyo? Sinabi niya na magkasabwat daw ang mami mo at ang daddy ko. So, anong plano mo ngayon? Gusto ko munang makasigurado bago ako gumawa ng bagong hakbang. Ako mismo magmamatsyag kay daddy. Gusto kong mapatunayan lahat ng sinasabi ni Aifa. Bakit hindi sinasagot ni Ira ang telephone? Katrina, hindi ba delikado na itong ginagawa natin? May hawak tayong bihag. Eh baka mamaya niyan, Ano? pinaghahanap. Ha? Ha? Anong gusto mo sabihin? Pakawalan na natin sila. Ano? Pakawalan? Pagkatapos ano? Ha? Pag pinakawalan natin yan, magsusumbong yan sa pulis. Pero Katrina, Hindi! Hindi. Hindi natin sila pagkakawalan. Makakawala lang sila kapag ginawa na nila ang gusto kong mangyari. Hoy, Coco. Ikaw ba inaasar mo lang talaga si Marco o gusto mo lang makasama si Rosaline? Ano man nagaling ang tanong na yan? Eh, paano ba naman? Daig mo pa ang yaya. Sa pag-asikaso dyan sa Rosaline na yan. Eh, may gusto ka sa kanya, no? Uy! Tantana mo na nga ako, Jack. Oh. Pero parang seryoso. May pera ka pa ba? Nangyari yung problema ko eh. Naiwan ko kasi yung wallet ko sa Lagos eh. Naku. Patay ako din eh. Kaya, kailangan ko bumalik ng Lagos. Jack naman. Eh, alam naman lang magkasama tayo eh. Bubuking tayo niyan. Ikaw ba may tiwala ka sa akin? Oo naman. Oh, tapos ang usapan. Babalik ako doon. Hindi kita ibubuking. Hindi tayo mabubuking. Ang bahala. Ako pa. Jack to eh. Sir, parang awa mo na. Kailangan ko talaga makausap si Marco. Parang awa mo na, sir. Sige na naman. Talagang kailangan ko siya makausap. Sorry po talaga, ma'am, pero wala po kayong appointment sa boss namin. Parang awa mo na. Talaga kailangan ko makausap si Marco. Sige na naman. Sige na naman. Excuse me. Aaron, anong problema? Ma'am Jopay, kasi nagpupumilit po si... Elena po. Elena Pagya po. Boss po ba kayo rito? Kailangan ko po kasi... Elena Pagya? Ikaw si... Subaybayan.
Kilala mo ko. Ikaw ang Tita Elena ko. Anak ka ni Katrina? Oo, tita. At alam ko na rin po lahat-lahat. Mula sa kasamaan ni Mami Katrina, hanggang sa ginawa niyong pagsalbahe sa inyo ni Aling Cecilia. At malakas din pong gutom namin, ha? Kayo po ang tunay na ina ni Kuya Marco. Ama, hinala ko. Ama, hinala ko. Baka si Marco ang namawala akong anak. Alam ko po kung nasa si Kuya Marco ngayon. Nasa Andoy's Inn po siya, hindi po siya umuwi. Nakilanay hindi ako. Nakilanay hindi ako. Daddy, saan po kayo galing? Sunshine, what a pleasant surprise. Ba't ba hindi ka man lang tumawag sa akin? Para... Saan po kayo galing, Daddy? Iha, pumunta ako ng Batangas. Dinalaw ko yung kumpare ko. Kasi matagal na kami hindi nakikita nun eh. Si paring Resty ba? Alala mo ba? Daddy, 2 years nang patay si Tito Resty. Remember? Hindi, si Mrs. niya. Yun ang dinalaw ko. Tapos tumuloy kami sa sementeryo at dinalaw namin si paring Resty. Coco, bakit ang lalim ng iniisip mo? Wala to. Saan ba si Jack? Umuwi sa Lagos. Bumalik na tayo sa Laguna. Rosalind, hindi ka pa pwede umuwi ng Laguna. Kailangan muna natin hintayin si Jack na makauwi dito para malaman natin kung safe na dun. Pero sa ngayon, ituring mo na nasa panganib ka pa rin. O, Danilo, anong kailangan mo? Kumusta na, Tita Katrina? Sunshine, bakit mo pinakikialaman ng cellphone ko? Dati ko naman ginagawa to Pero Iha, dati yun. Iba na ngayon. Dahil may nililihim ka. Kasabot mo ba si Tita Katrina? Daddy, inuulit ko. Kakuntsaba ka ba ni Tita Katrina? Oo! Kakuntsaba ako ni Katrina. Pero bakit? Dahil initsapwera ko ni Arsenio. Inargabyado niya ako. Makasarili siya. Kaya tama lang na kumampi ko kay Katrina. Daddy! Iha, hindi mo ba napapansin? Pati ikaw, unti-unti nang inaargabyado ng mga madrigal. Kaya Iha, makipagtulungan ka na lang sa amin, Katrina mo. Cheche, Luis, Grace, Danica. Pare-parehas na tayo nawala ng kaibigan. Siguro panahon na para tapusin natin ang anumang bangayan. Alam mo, Chris, tama
Nakakalungkot lang isipin. Kailangan pa nating mawalan ng kaibigan bago tayo magkapati-pati. Yuri! Ano to? Sino nagpatawag ng meeting? Bakit wala kayo sa mga trabaho nyo? Sir Marco, kasi Ayusin yung mga trabaho nyo! Guys, pagpasensya nyo na boss natin ngayon medyo wala siya sa sarili niya. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung saan dinala ni Coco si Rosaline. Parang hindi na ikaw ang dating kakilala ko. Huwag mo ako idamay sa kalokohan ninyo! Kalokohan? Hindi ba kalokohan ang ginawa mong pagpapaabi kay Marco? Sa palagay mo ba, may mapapala ka kung habang buhay kang bubuntot doon? Wala! Iha, gagamitin ka lang noon tulad ng ginawang paggamit sa akin ng ama niya. No, Dad! Hindi ako papayag sa gusto ninyo! Sa palagay mo ba, yayaman ka sa ginagawa mong yan? Hindi! Hindi, Iha! Ang yayaman dito si Marco lang at ang babaeng pinili niya! Dad, hindi ko akalain magpapakamama kayo ng ganyan. Nasaan na ang amang inidolo ko noon? Sunshine, Oh, Dad. Wala akong pakialam sa kayamanan na sinasabi mo. Hindi baling magdildil ako ng asin kesa marangya nga ang buhay ko pero galing sa kasamaan. Daddy, hindi kita pipigilan kung yan ang gusto mo. Pero wag mo akong idamay! Kalimutan mo na rin na may isang anak na nagmamahal sa'yo. Sunshine. Hate you. Danilo! Danilo! Oh, what's wrong? Bakit ka nagpapanik, Katrina? Danilo! Patay na si Ira! Kanina tumawag sa akin si Erwin. Nabalitaan daw niya sa TV. Patay na! Palpak na naman siya! Palpak na naman! Danilo, bakit ba lahat na lang ng taong nakukuha ko palpak? Palpak! Katrina, patay na yung tao. Wala akong pakialam! Wala akong pakialam! Basta dapat bago siya nagpasagasa, ginawa niya muna yung pinagagawa ko sa kanya! Ang tanga-tanga niya! Eh, anong gagawin mo ngayon kay Elma? Ewan ko. Bakit na ako laging nag-iisip? Ha? Bakit laging ako? Bakit hindi ikaw? Inutil ka kasi inutil! Huwag mo akong tatawaging inutil! Totoo naman eh! Totoo naman, inutil ka! Paano lagi na lang ako inaasahan mo mag-isip? Ako na lang ang isip ng isip! Wala kang ginagawa kasi ako ang nag-iisip! Eh, anong gusto mong gawin ko? Wala! Wala akong gustong gawin mo! Dahil sa katangahan mo, siguradong papalpak lang tayo! Kaya, wag kang gagawa ng kahit na ano! Ako na lang! Ako ang mag-iisip! Mabuti pa! Ako na lang ang gagawa ng trabaho! Ako na lang! Ako na lang ang magliligpit dyan sa Elenang yan, pati kay Cecilia. Idami mo na rin yung Rosaline na yan! Ako na! Okay guys, alam kong masama ang loob nating lahat dahil dalawa sa atin ang wala ngayon.
Pero hindi tayo pwede magpa-apekto ng ganun-ganun lang. Tuloy pa rin ang trabaho, and tuloy pa rin ang buhay. Nandito pa rin kayo? Sir Marco, mini-meeting ko... Bilisan mo! Hindi kayo mamatay-matay! Buhay pa rin kayo! Tingnan ko lang kung makaligtas kayo sa akin ngayon! Magtatagumpay si Katrina! Magtatagumpay ako! Pasensya na po kayo, Hindi ko po kasi alam na nakauwi na si Kuya Marco sa Lagos, Walang problema, Jopay. Kung nakapagtiis nga ako na maghintay sa kanya ng 20 taon, ito pa kayang ilang minuto na lang makikita ko ng anak ko. Huwag kayo mag-alala, tita. Makikita niyo na rin si Kuya Marco ngayong gabi. Si Jopa yun Swerte. Darating. Talagang darating. Elena. Kalain mo, ikaw pa mismo ang lilitaw para sa sarili mong kamatayan. Tingnan mo lang kung maligtas ka sa akin ngayon. Kuya Marco! Patay ka na, Elena! Jack! Yuri! Ay, Sir Yuri pala! Kumusta po? Hindi ka na ka pang magpakita dito? Saan ka galing? Nasaan si Coco? Anong taong yun? Di pa umuwi! Daddy. I'm sorry. Daddy, no. I'm so proud of you.